Ika-88 kabanata sa pagpapatuloy. Nagpakilala ang ating bida kay Sogumrak na sinabi na ang pangalan daw niya ay si Wumon. Na nakatingin lang sa kanya ng seryoso si Sogumrak. Dagdag pa ng ating bida dito na siya daw ay si Soong Wumuon ng Iron Blade Bike House. At pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Sogumrak, "Sige, sir. Pakiusap po, pwede niyo po ba akong tulungan?" Pahiram naman po ng 500 niyang. Na nagulat ang ating bida at sinabi na ano. Hindi daw ba't siya ay minura niya ilang segundo lang ang nakalipas. Sinabi sa kanya ni Sogumrak na hindi ba't ganyan daw talaga ang buhay. Dagdag pa niya na pakiusap, tulungan mo ako. Kung papahiram mo lang ako ng 500 niyang. Garantiya ko na babayaran kita ng higit pa sa ibinigay mo sa akin. Na sinabi ng ating bida sa kanya na mukhang yan ang perang kailangan para mailabas si Miss Hong Mae sa hostess bar. Natumugon ito na sinabi na oo, totoo daw siya dyan. Dagdag pa niya nang malaman ng pamilya ko na sinusubukan kong bilhin ang kalayaan niya mula sa hostess bar, nagdesisyon silang hindi na ako bigyan kahit isang niyang. Na napapaisip ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na ang 500 niyang ay pera na nakuha ko mula sa bahay. Dagdag pa niya na ito daw ay perfect para sa kanyang plano. Ang hirap makahanap ng dahilan para matulog sa labas, pero sa wakas, nakahanap din ako. At pagkatapos ay hinagis niya ang kanyang supot ng pera at sinabi na siguraduhin mong babayaran mo ako balang araw. Kahit ano paman ang paraan. Na sinabi niyang nagugulat habang papaalis na ang ating bida na ang kabaitan na ito. Hindi ko ito malilimutan, sir. Natumugon naman ang ating bida at sinabi niya na siyempre. Mas mabuti daw kung babayaran niya siya. Dagdag pa niyang sinabi na sige, mga bata, umalis na daw sila. Nakatingin sa kanya ng seryoso si Sogumrak at sinabi sa isip na ako'y isang malaking isda lamang sa isang maliit na lawa. Diyos ko! Hindi ko alam na may ganitong katinding tao pala tulad niya. Habang umaalis ang ating bida na makikita ang kanyang likod ay sinabi pa ni Sogumrak sa isip na bahay ng Iron Blade Bike. Mayroon pa rin silang kakayahang makagawa ng isang tao na kasing lakas ng Palm Emperor. At sumapit na ang umaga na makikita ang na sinabi ng ating bida na mas mabuti pang mag-ipon tayo ng pera mula ngayon. Noodles na lang ang kakainin natin sa loob ng ilang panahon. Tumugon ang mga bata sa kanya at sinabi na ha. Bakit naman? Habang naglalakad na sila ay sinabi sa kanya ng mga pamangkin niya na magkano na lang daw ang natira nating pera. Huwag daw niyang sabihin sa kanila na ubos na daw ang lahat. Napapakamot na lang ang ating bida sa ulo. Na sinabi pa sa kanya ng kanyang pamangkin na napakaraming pera daw niyon. Ano ang balak daw nilang gawin sa mga natirang barya kung ganito sila karami? Na humawak sa batok ang ating bida na may pawis sa pisngi at sinabi sa kanyang isip na meron akong 300 niyang na ibinigay sa akin ni kapatid na si Hyun. Pero hindi ko ito sasabihin sa kanila. At pagkatapos ay sinabi sa kanila ng ating bida na sila daw ay mga tao na kabilang sa isang faction. At kinakailangan daw nilang magkaroon ng negosasyon. Dagdag pa, sinabi niyang babayaran daw niya ng 2 beses ang perang pinahiram niya sa kanya. Na umuusok sa galit ang kanyang pamangkin at sinabi sa ating bida na ano na ang gagawin natin tungkol sa kasalukuyang problemang ito. Natumugon ang ating bida na nakangiting nakapikit na huwag daw naman silang maging masyadong malupit sa kanya. Dagdag pa niya na mayroon daw siyang magandang paraan para maayos ang lahat ng ito. At pagkatapos ay sinabi niya habang makikita ang gubat na ito na hindi ba sa tingin niyo, romantikong bagay ang manghuli at magkampo sa labas. At kahit daw ang tagapagtatag ng kanilang tahanan, si Master Baeksan, ang undefeatable Iron Blade, ay ganito ang pamumuhay noong siya'y isang palaboy. Na sinabi sa kanya ng Green ang buhok na puro salita lang. Daw naman siya. Na nakangiting tumugon ang ating bida na sinabi sa kanila na siyempre, mas mabuti na ito kaysa hindi makagawa, hindi ba? Na sinabing muli sa kanya ng Green ang buhok na seryoso daw ba talaga siya? Na sinabi na sa kanila ng ating bida na sige na, kalahati sa inyo ang manatili dito at magsindi ng apoy, habang ang natitirang kalahati ay manghuhuli. Na sinabi naman sa kanya ni Mara na aalis na lang daw siya mag-isa para manghuli. Lumipas ang ilang sandali. Na malapit ng gumabi na binibilang ang mga nakuha nila ng ating bida na 5 isda, 8 rabbits. At 19 na ibon. Makikita silang nakaikot sa mga nahuli nila na sinabi pa ng mga ito na lahat-lahat daw pag pinagsama. Nakakuha lang ng 5 isda at 8 kuneho.
Ngunit si Miss Flower na walang ngiti ay nakahuli ng 19 na ibon ng mag-isa. Natumawa naman ang ating bida na sinabi na si Mara daw talaga ay napakahusay, tulad ng dati. Kaya naman ako na ang magluluto. Inihaw na ng ating bida ang mga nahuli nila. At kinain na nila ito na napasaabi pa ang mga ito na wow. Ito daw ay nakakabilib. Na sinabi naman sa kanila ng ating bida na nakikita nyo. Hindi ba't sobrang romantiko nito? Ibinigay ko ang lahat ng pera ko kay Sogum Rock para ipakita sa inyo ang kagandahang ito. Hindi nyo alam yon, di ba? Na sinabi sa kanya ng babaeng ito na haya na naman daw siya. Puro daldal na naman. Hindi nyo naman ito siniseryoso, di ba? Natumawa na lang ang ating bida sa kanya. At pagkatapos ay tinitigan siya ng green ang buhok at sinabi sa kanyang sarili na siya ang taong simpleng bumugbog kay kapatid Baek Honwon. Palagi ko siyang kinamumuhian. Pero, at ibinaling ang kanyang tingin sa apoy at sinabing muli sa kanyang isip na sa nakikita ko sa kanya ngayon. Parang hindi naman daw siya ganoon kasama. Dagdag pa niyang sinabi habang makikita ang usok na maaaring. Siya ay isang tao na may mabuting puso. At sumapit na ang kinabukasan na sila ay nagpatuloy na sa paglalakbay. At napahinto. Nang sila ay may mapansin. Na napasabi ang ating bida na hindi. Mukhang may mga bisitang hindi inaasahan na naman tayo. Natumugon ang pamangkin niya sa kanyang likuran at sinabi na mukhang marami sila. Hindi ko maintindihan kung bakit ang daming bandido dito. Na napailing ng ulo ang ating bida at sinabi na talagang nakakapagod ito. Ilang beses na ba tayong nakasalubong ng mga bandido? Na sinabing muli ng kanyang pamangkin sa likod na second cousin. Sa laki daw ng grupong iyon, hindi mo ba iniisip na dapat mayroon silang matutuluyan sa bundok? Na napatingin sa kanya ang ating bida at sinabi pa sa kanya nito na talagang nakakapagod na namang magkampo sa labas. Kaya, bakit hindi tayo matulog sa kanilang lugar para sa isang mainit na gabi? Na napatingin siya sa kanyang likod nang sumang-ayon ang mga ito sa sinabi sa kanya ng isa niyang pamangkin. Na napasabi pa na second cousin. Gawin daw nila yon. Na makikita ang muka ng ating bida na naiinis na sinabi niya sa kanyang isip na mahirap mag-camp araw-araw. At pagkatapos ay tumugon ito at sinabi na okay sige. Gawin daw nila iyan. Na makikita ang mga bandido na sinabi sa kanila na dumating na ang mga tigre ng bundok na ito. Kayong maliliit na mga bastardo. Na mabilis naman sinabi ng ating bida na Jeongwoo. Siya na daw ang bahala sa kanya. Natumugon ito na okay po sir. At pagkatapos ay maririnig ang hiyawan ng mga ito. At pagkatapos ay makikita ang tinutuluyan ng mga ito. Na humihingi ng pasensya ang leader ng mga ito at sinabi na hindi kami naging magalang sayo. Na sinabi naman ni Jeongwoo na sige. Kumuha pa daw siya ng mga inumin. Habang makikita silang lahat at lasing na ang mga ito na sinabi sa kanila ng grupo ng bandido na ang mga batang mandirigma na ito ay talagang mabait at handang patawarin kami sa aming mga pagkakamali. Habang uminom ang dalawa ay sinabi ng ating bida na ang sarap daw nito. Na sinabi naman ni Mara na pahingi daw siya. Na sinabi pa ng ating bida na ang uminom kasama si Mara. Daw ay ang saya. Nang biglang bumukas ng malakas ang pintuan. Nahinal na hinal at galit na galit ang babaeng ito na sinabi na kayo. Mga maruming tao. Na nagulat naman ang grupo ni Jeongwoo na ano daw ang problema. Baek Ryong. Na sinabi ng ating bida sa kanya na anong nangyayari, Baek Ryong. Natumugon ito at sinabi na habang naglalakad ako sa labas. May kakaibang lugar na lihim nilang binabantayan. Na makikita ang muka niya na sobrang naiinis na sinabi na naisipan kong pumasok dahil naging mausisa ako, pero pinigilan nila akong pumasok sa hindi ko alam na dahilan. Kaya pinagsasampal ko sila at pumasok ako. At nakita ko. Mga 20 hubad na lalaki at babae na lahat ay patay. Natumingin ang ating bida sa mga bandido at sinabi na totoo daw ba yon? Nang biglang nagiba ang muka ng mga ito na pinagpapawisan. Na napatayo ang grupo ni Jeongwoo na napasabi na buwisit kayo. Na seryosong sinabi ng ating bida na huminto daw siya. At lahat daw sila ay umalis na sa kwartong ito. Na nagtatakang nakatingin ang mga ito sa ating bida. Na makikita ang ating bida na nagagalit at sinabing muli na ang sabi daw niya ay umalis na daw sila sa kwartong ito. Na nagulat ang mga ito na nakatingin sa ating bida na sumagot na okay po sir. Na malakas na sumara ang pinto.
Sinabi ng ating bida sa mga bandido, habang nakaupo sila na kayo ang nag-alipin sa mga taong iyon matapos silang dukutin mula sa mga kalapit na nayon. Di ba? Dagdag pa niya na natatakot kayo na baka sumigaw sila para humingi ng tulong. Kaya nagpadala kayo ng isang mamamatay tao para patayin silang lahat bago kami dumating dito. Bubunot ng espada ang ating bida habang sinasabi na sa katunayan, na amoy ko ang amoy ng dugo sa inyong mga kamay, kaya talagang balak kong alamin ito mamaya. Sinabi sa kanya ng leader ng bandido na saglit lamang daw. Pakiusap, huwag daw niya silang patayin. Na ang mga ito ay hiniwa niya ng mabilis isa-isa. Na ang mga ito ay nagsigawan habang pumupuslit ang dugo sa kanilang katawan. Napalingon ng tingin ang ating bida sa mga ito at sinabi niya na bakit parang lahat ng bandido ay may kaparehong pangit at kaawa-awang ugali. Walang awa nilang pinapatay ang iba at nagmamakaawa para sa kanilang buhay kapag sila ay nanganganib. Na makikita ang mata niya na sinabi pa niya na kinamumuhian ko kayo hanggang sa kaibuturan ng aking mga buto. Habang duguan naman ang leader ng bandido ay sinabi nito sa ating bida na please, pakiusap maawa ka sa amin. Na sinabi ng ating bida na naiinis na tumingin sa mga ito na hindi ko kayo ibibigay ng isang madaling kamatayan. Dagdag pa niya na Mara. Patayin daw niya sila ng dahan-dahan kung maari. Natumugon si Mara sa kanya hawak ang invincible blade na okay. Naiintindihan daw niya. Dagdag pa ng ating bida na sinabi sa kanya na yung pinakamasakit daw. Hanggang maari. At dito na po nagtatapos ang ika-88 kabanata. Ika-89 na kabanata sa pagpapatuloy. Mabilis na sinimulan ni Mara ang dahang-dahang pagpatay sa mga bandido. Na makikita ang mga ito na sumisigaw ng sakit habang nagpupuslitan ang dugo sa katawan. Na sinabi pa ng mga ito na pakiusap huwag daw niya silang patayin. At pagkatapos ay sinunog nila ang bahay. Habang sila ay papaalis na ay sinabi ng ating bida na tara na. Hahanap tayo ng ibang lugar na pwedeng kampuhan ngayong gabi. Na sinabi sa kanya ni Jeong Moo na pinsan. Sorry. Hindi ko dapat ikaw inanyayahan na dumaan dito mula sa simula. Tumugon ang ating bida na makikita ang kanyang likod na hindi. Kung hindi tayo dumaan dito, mas marami pang krimen ang magagawa ng mga bastardong ito. Dagdag pa niya na tara na. Natumugon ito na nakatungo na okay. Nalumingon ng tingin ang ating bida sa mga ito at sinabi niya sa kanyang isip na nasabihan ako na kapag isinuko mo ang mundo at namuhay kasama ang kalikasan, maaari kang makatagpo ng kaliwanagan at kapayapaan. Pero ano ang mga lalaking iyon? Bakit mas masama pa sila? Makikita ang bahay na nasusunog na sinabi pa niya sa kanyang isip na ano ang kalikasan. Hindi ba bahagi ng kalikasan ang mga tao? Ano ba talaga ang mga tao? Mahigpit na itinikom ng ating bida ang kanyang kamao at sinabi pa niya sa kanyang isip na ang mga tao ay nakikilahok sa mga digmaan at gumagawa ng mga kasalanan laban sa langit para sa kanilang sariling kapakinabangan. Nangangahulugan ba ito na ang mga tao ay bumalikwas na mula sa kalikasan? Dagdag pa niya sa isip na kung gayon ano ang nakita ko noong bata pa ako. Nang ang inang daga ay kumakain ng sarili niyang anak. Nangangahulugan ba yon na ang mga daga ay hindi bahagi ng kalikasan dahil gumawa sila ng pagkakasala? Hindi ko talaga matukoy kung ano ang tama at mali. Dagdag pa niyang sinabi sa isip na ang mga sinasabi ng mga pantas tungkol sa katotohanan ng buhay ay talagang naiiba sa aking pananaw. Posible bang maging isang mahusay na swordsman ang isang tao tulad ko? At lumipas ang 2 araw. Na makikita ang City of Zhengzhou sa Hina Province. Na makikita sila na sinabi ng ating bida na nagkasundo tayo na makipagtagpo sa mga kasapi ng Angkang Namung at Angkang Baikli para magtungo sa koalisyon ng katarungan ng sama-sama. Dagdag pa niya na pumasok na daw sila. At pagkatapos ay makikita ang Sangwong Guest House. Na may nagsalita na hello, Swordsman of the Iron Blade Bakehouse. Na makikita ang muka ng isang ito na isinuntok ang kamao sa palad at sinabi pa sa kanila na ako si Baikli Yangwon mula sa Angkang Baikli. Na isinuntok din ang kamao ng ating bida at sinabi na ikinagagalak kitang makilala. Ako si Song Wumuo ng Iron Blade Bakehouse at ang mga kasama ko ay ang Immaculate Ten Swords. Na mga nakatayo sa aking likod. Karangalan kong makilala ang bahay Baikli na tanyag sa kanilang kahanga-hangang rapid sword style skills. Na biglang may naamoy ang babaeng ito.
At sinabi na ano daw ang amoy na yon. Dagdag pa niya na may naamoy akong sobrang nakakabaho. Habang nakangiti ang ating bida sa kanila. Ang mga pamangkin naman niya sa likod ay naiinis na sinasabi sa kanilang isip na ito daw ay nakakahiya. Na sinabi sa kanya ng lalaking lumapit sa kanila na maligayang pagdating. Buti na lang at may natitirang bakanteng bahay panuluyan kami. Nais mo bang ihatid kita sa gusali? Natumugon ang ating bida at sinabi na pasensya na pero hindi namin kailangan ng buong gusali para manatili. Dahil medyo mahal ang lugar na ito, kukuha na lang kami ng kwarto sa ibang bahay panuluyan. Na sinabi ng isang ito na hindi daw naman ito gaanong mahal. Dagdag pa niya na pero kayo pa rin ang isa sa 3 dakilang angkan ng espada ng banal na lupain. Huwag daw silang pumunta kahit saan. At manatili lang daw sila dito. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na hindi namin magagawa. Dahil kapos kami sa pera sa ngayon. Na mas nagulat ang kanyang mga pamangkin sa likod at napasabi na lang sa kanilang sarili na hindi daw ito maari. Lalong nagiging mas nakakahiya ito. Nagtataka ang isang ito na sinabi pa sa kanya na kapos sa pera. Na sinabi naman ng babae na ano ang iisipin ng mga tao kung ang isa sa 3 bantog na angkan ng espada ng banal na lupain ay tumira sa isang payak na bahay panuluyan. Na sinabi ng ating bida sa kanila na wala itong halaga kung saan kami matutulog. Hindi ito makakaapekto sa katayuan ng aming bahay. Na sinabing muli ng babaeng ito sa kanya na hindi. Tiyak na mangingibabaw ang pagtingin ng mga tao sa inyo o itatrato kayong may paghamak. At higit pa rito, ito ay direktang konektado sa dangal ng Baikli House dahil isa rin kami sa 3 dakilang angkan ng espada. Kami nakikiusap sa inyo na manatili rito. Na sinabi ng ating bida na ayaw ko ng anumang hindi kinakailangang luho. Na sinabi naman sa kanya ni Baikli Yang Won na hindi ko hinihiling na maging marangya kayo dito. Na biglang dumating si Nambung Seong na malakas na tinatawag ang pangalan niya. Pagkalapit nito sa ating bida ay sinabi niya na matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita ng Bung Seong. Natumugon ito at sinabi na Ginoong Song. Matagal ko nang gustong makita kayo. Dagdag pa niya na pero anong nangyayari dito? Na biglang bumulong sa kanya ang nag-aalok ng matutuluyan. Na tumingin sa ating bida at sinabi sa isip ng ating bida na Ginoong Song, manatili ka na lang dito sa annex. Ako na ang magbabayad sa natitirang halaga kung kulang ka sa pera. Kaya kong tustusan ang ganyang halaga para sa isang lalaking nagligtas sa aking buhay, di ba? Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na pwede bang hilingin yan? Salamat sa pera. Pero nakakatawa naman kung ang buong annex ang kukunin namin. Kaya magbabayad na lang kami para sa isang karampatang silid. Naiinis na nakatingin sa kanya si Baikli Yang Won at sinabi na dahil kami ay medyo pagod, magpapahinga kami. At tila malapit ang relasyon ng 2 bahay. Iiwan na lang namin kayo para makapag-usap kayo. Na napahinga naman ng malalim ang babaeng kasama nito. Na nakangiting sinabi ng ating bida sa kanila na sige. Gagawin namin. Habang naglalakad ang dalawa ay sinabi ng babae kay Baikli Yang Won na brother, hahayaan mo na lang ba siya na ganun? Masyadong mayabang yang si Song Wumuo ng Aaron's Word Bake House. Dagdag pa niya na hindi nga Baek ang apelyido niya. Naiisip ni Baikli Yang Won ang kumakalat na balita sa ating bida na pagkatapos daw talunin niya si Baek Han Won. Mag-isa daw naman niyang hinarap ang masasamang triad ng summit. At ang balita tungkol kay Song Wumuo na nanalo sa laban. Laban kay na Baek Haeryong at Baek Juryong. Na sinabi pa sa kwento na ang balita tungkol kay Song Wumuo na nanalo sa laban kay Baek Haeryong ay mabilis nang kumalat sa Murim World. Kaya't narinig din ito ni na Baikli Yang Won at Baikli Hyemin, gayunpaman, ang problema ay ang balita tungkol kay Song Wumuo na natalo si Baek Haeryong ay tunog katawa-tawa, parang isa lamang sa mga walang basehang chismis. Ito ay dahil bukod sa Palm Emperor, si Baek Haeryong ay kilala bilang pinakamalakas sa Aaron's Word Bake House. Imposible para sa isang tao mula sa kanilang henerasyon na matalo ang isang makapangyarihang tao tulad ni Baek Haeryong. Tumingin si Baikli Yang Won at sinabi na kung may peking reputasyon siya, kailangan lang nating wasakin ito. At may naisip akong magandang idea. Sumapit na ang gabi. At isang anino ng tao ang makikita sa labas ng inn. Na sinabi nito sa ating bida na siya ay napatingin sa pinto na Ginoo, ang Baikli House ay may mahalagang mensahe para sa inyo.
Sinabi nila na maghihintay sila sa hardin ng bulaklak sa likod ng guest house. Natumugon ang ating bida na okay sige, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang isip na ano daw na naman ang binabalak na kalokohan ng mga ito. Tumayo ang ating bida at sinabi na sige na nga, Mara. Magpakita ka na at sumunod ka sa akin ngayon. Natumugon si Mara sa kanya na makikita siya na okay. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na nakasuot pa rin si Mara ng mga damit na ibinigay ng aking ina sa kanya. Dagdag pa niya nang sinabi sa isip na makikita na nakatingin siya kay Mara na kahit nasuot niya pa rin ang parehong damit sa loob ng mahabang panahon, ang mga damit ay nasa perpektong kondisyon, hindi kulubot o magulo o anuman. At pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tara na Mara. Na makikita ang labas na tumugon ito na okay. Dumating na sila sa sinabing tagpuan na kasama niya ang kanyang mga pamangkin. At sinabi na tinawag daw ba niya siya. Na makikita siya na sinabi pa niya na ano daw ang tungkol dito. Na nagulat naman si Baikli Iyang Muon na napasabi sa isip na ano. Bakit may magandang babae na nakatayo sa tabi niya? Ang ganda ng babae na may kakaibang alindog. At pagkatapos ito ay tumighim at sinabi na kapag nakarating tayo sa Justice Coalition, magkakaroon ng maraming susunod na henerasyon na katulad natin mula sa 9 na dakilang paaralan at 8 dakilang bahay. Dagdag pa niya na kaya naman nais kong mag-alok ng isang panukala na opisyal tayong bumuo ng isang koalisyon at pumili ng isang kinatawan mula sa atin. Na napatingin ang ating bida nang makita niya ang reaksyon ng kanyang pamangkin sa likod na naiinis. Na sinabi nito sa kanya ng pabulong na magandang ideya. Ikalawang pinsan, sumang-ayon ka na lang. Sa huli, makararating tayo sa konklusyon na ang kinatawan ay dapat na mailuklok sa pamamagitan ng isang duelo. Na nakangiting tumingin ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na una. Maaari kong patumbahin ang mga mayabang na yon sa isang duelo. At kasabay nito, magiging magandang pagkakataon ito upang makita ang tanyag na mabilis na double sword style ng Baikli House. At pagkatapos ay nakangiting tumugon ang ating bida habang nakangiti naman ang kanyang pamangkin sa kanyang likuran ng kakaiba. At sinabi na yon ay magiging isang mahusay na ideya. Sa ganitong paraan, maaari tayong magsalita ng magkasama at magiging mas makapangyarihan ang ating karapatang magsalita. Dagdag pa ng ating bida na sa palagay ko, magtatagisan tayo ng lakas upang pumili ng kinatawan, di ba? Na nakangiting tumugon si Baikli Iyang Muon na oo, ito daw ang naiisip niyang pinakamagandang ideya. Dagdag pa niya na kung gayon, bakit hindi natin piliin ang pinakamalalakas na mandirigma mula sa bawat bahay para sa duelo? Na sinabi naman ni Nambung Seong na teka lang. Ang Nambung House ay hindi makikilahok sa duelo. Dagdag pa niya na kaya't ang Iron Sword Bike House at ang Baikli House ay maaaring pumili ng kanilang pinakamahusay na mga tao upang makiduelo para sa pwesto ng kinatawan. Na napatingin ang mga babae sa kanya at sinabi nila sa isip na pagkatapos ng lahat. Alam ni Nambung Sung kung gaano kalakas ang ating pangalawang pinsan. Kaya't mas mabuti pang umatras na lang sila sa laban na ito kaysa mapahiya sa harap ng Baikli House. Seryosong nakangiti si Baikli Iyang Muon at sinabi niya na ayos lang. Dahil kailangan na nating umalis bukas agad, sa tingin ko ay mas mabuti kung magduduel na tayo ngayon. Dagdag pa nito na paano mo gustong gawin ito. Ginoong Song ng Aaron Sword Bike House. Na naiinis ang mga babaeng mga pamangkin ng ating bida na sinabi nila sa isip na yung tarantadong iyon. Binibigyang diin niya ang katotohanan na siya ay isang inapo ng pamilyang Song, hindi isang inapo ng pamilyang Baek. Sinadyang inaasar niya ang ating pangalawang pinsan. Nangumiting tumugon ang ating bida habang ang dalawa sa kanya likod ay lumiliwanag ang mata na sinabi na ayos kung ganun. Simulan na daw nila kaagad ito. Makikita ang mata ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na ang pagiging bahagi ng pamilyang Song sa halip na pamilyang Baek ay talagang nagiging hadlang sa akin. Naiisip ko, paano kung nag-iba ang lahat kung Baek ang apelyido ko, tulad ng sa aking lolo? At pagkatapos ay sinabi sa kwento na samantala, matapos umalis sa Iron Sword Bike House, si Baek Sangwon ay nakatutok ito sa pagtugis sa misteryosong samahan. Na makikita ito. Napapunta sa isang sekta. Na sinabi pa niya habang makikita si Baek Sangwon na susunugin ko ang bawat isa sa inyo. Machun. Ang Machun ay ang Heavenly Art Sect. At dito na po nagtatapos ang ika-89 na kabanata.